What's up guys, Ron here and welcome to RadHugs channel. For today's video, mag-unbox ulit tayo ng isang device na galing sa Anbernic at ito yung tinatawag na RG40XXH. Big shoutout pala ulit sa Anbernic sa pag-sponsor ng device. And magpapasalamat na rin pala ako sa pins and prints dito sa t-shirt na to na nabili ko sa kanila. Ayan, Deadpool and Wolverine. At ayun na nga, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pa pwede namin may share para sa inyo. At ito na nga yung device na tinutukoy ko. Ayan, pakiabot direct. Ayan, to. So, to ulit yung napakasimple nilang design ng box. Ayan, at nakalagay sa harap model number RG40XXH. Dito sa kabila yung mga color variants ng device or ng RG40XX. Gray, black, and blue. So this time, hindi ako yung namili ng color at sila yung nag-decide para sa akin. So ngayon, ang pinadala nila sa akin is yung blue. So ngayon, unboxin natin siya. So ito na yung device. Set aside muna natin. Nandito yung clamshell. Ayan. Manual. USB Type-C para ma-charge yung device. So this time nagtaka ako walang kasamang screen protector. So hindi ako sure kung nakalimutan nila or wala talaga. Pero hindi naman ako nagre-reklamo. Baka lang naman sana may pinadala. Joke lang. Tapos ito na yung device. Ayan. Ito yung nasa likod niya. Model number RG40XXH. Battery niya is 3.5 volts, 3,200 mAh. Tingin ko tatagal din yung battery nito ng up to 5 to 6 hours. So ngayon, ito na yung front view niya. Ayan. Andito yung directional pad. Andito yung analog, dalawang analog. Andito na yung menu. Ayan. Andito na yung select and start. Tapos yung X, Y, B, A buttons. Tapos yung shoulder buttons na L1. Ayan. Clicky siya, no? Tapos L2, clicky din. R1 and R2. Ayan. Sarap pakinggan. Medyo maingay lang. Pero okay lang. Wala nang problema yun. Tapos andito yung power button. Ayan. Nakikita nyo. Negative and positive na volume. Andito yung light indicator kung malulobat na siya or hindi pa. Andito yung Type-C para makapag-charge ka. Andito na yung reset button. Andito na yung HDMI slot. So, gilid naman, wala namang nakalagay. Naman sa ilalim nakalagay yung stereo na speaker. Dalawa to. Tapos yung TF1 na pang operating system. Sa gitna yung headphone jack na 3.5mm. Tapos TF2 para sa games. So, dito hindi naglalagay dito ng operating system. Dito lang. Dito pure games. Impression, and nakita ko din yung ano kasi nito, yung parang preview niya. Akala ko, same sila ng itsura ni RG Cube, yun pala hindi. Ang layo pala niya. Ayan. Ito, rounded talaga yung gilid niya, dito hindi. Tsaka pag tinignan nyo dito kasi sa likod ng RG Cube, maganda yung grip niya. Tsaka ito, mas gusto ko yung grip ng RG Cube kasi mayayakap ng daliri mo or ng kamay mo yung dalawang grip na to. So, pwede mo siyang hawakan ng ganito lang na hindi siya mag-i-slide. Tapos dito, ayan, plain lang talaga siya. And nakakatakot siyang hawakan ng ganyan lang. Kumbaga, kung naglalaro ka, hindi mo siya pwedeng hawakan ng basta-basta na isang kamay lang. So ngayon, move on na tayo dito ulit. I-turn on natin tong device. 1, 2, 3, 4. By the way guys, ang specs nito is ipa-flash ko na lang din sa screen. So ngayon, nakita nyo na yung specs ng device na to. Same na same sila ng RG35XXH, ng Plus 2024, ng 28XX, at ano pa ba? Ng SP. So ngayon, ito na yung home screen niya at nakita nyo na merong LED light dito sa dalawang analog. Ayan. So ngayon, dito sa game rooms, katulad ng dati, merong mga, ano dyan, mga consoles. Pero, mas suggested ko na dito kayo maglaro sa RA games kasi ma-maximize yung mga games dito, mas maganda yung interface and yung performance ng device. So dito kayo lagi maglalaro. So dito sa RA games, meron tong PSP, merong PlayStation, Nintendo DS, N64, CPS-1, Atomic Wave, DC, Open Bore, CPS-2, 3, FB Neo, FC, Game Boy, Game Boy Advance, GBC, GG, tapos Game Watch, H-Brew, Mame, MD, MDCD, MSX, Naomi, Neo Geo, NGPC, PCE, PCE-CD, Pico, Poke, Sega 32X, SFC, SMS, V-Arcade, VB, Wonders 1, and ports. So, yun.
Dito naman sa kabila, dito yung App Center na merong music, video, ebook, file manager, export, and apps. Ano bang laman nitong apps na to? So, ayan. Meron ditong, ayan, yung mga list, arcade, core, auto load save, backup restore set, backup restore, bezels, auto, night mode, off, power LED switch, quick shutdown set. Importante itong quick shutdown set. Mas magandang naka-turn on to. Para in case na naglalaro kayo tapos biglaan yung in-off. For example, nasa office kayo, tapos naglalaro kayo ng game. Biglang dumating yung boss nyo, mas magandang i-turn off nyo to. Tapos sa next na pag-turn on nyo, nandun pa rin kayo sa screen ng game. So, ayan. So, dito ulit yung RA combination keys, RA turbo key, real-time game guide off, reset apps, shaders, auto, switch, font size, VRK rotation. So, ayun. Yun yung laman niya. Tapos dito naman sa kabila, andito yung favorites, andito yung history, andito yung search, andito yung settings. Itong device ito, meron din tong Bluetooth and Wi-Fi. Meron system information, lock screen, backlight brightness, I/O test, LED settings, date and time, language settings, network settings, icon, background, button sound, button custom clearings, record, reboot, and shutdown. Dito sa network setting, andito yung Wi-Fi and yung Bluetooth. Ayan. Tapos yung Moonlight para makapag-cast ka ng games dito sa device na to. For example, gusto mong maglaro ng Steam games at dito mo gustong kontrolin, pwedeng-pwede to. Tapos dito naman sa LED settings, ito, dito yung para magalaw mo yung settings nitong ilaw na to. Mode settings, yung always mode, yun yung palaging naka-on yung LED light. So, kung gusto mong breathe light fast, ayan, para siyang humihinga. Diba? Mas mabilis, dito medium lang. Tapos dito, breathing light slow. Ayan. Medyo mabagal dito. Tapos simulator phantom, hindi ko alam kung ano to, pero hindi siya gumagalaw kahit anong gawin mo dito. Double joystick chasing light. Ito yung trip ko dun sa RG Cube na kapag minove mo yung analog mo, parang sinusundan niya. Chase nga, chase. Monochromatic rainbow. Ito yung parang mga sound light sa mga nagbubudots. Pew, 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 pew. Parang diskohan. Tapos multicolor rainbow. Ito. Ayan. Okay din to. So, ngayon, mas gusto ko na meron lang siya. Always mode. Tapos brightness niya, pwede mo ring laruin. Pwede mong bawasan. Pwede mong badagdagan. And then yung color na trip mo. So ayan. Dito, medyo mahirap i-set to. Kung hindi ka marunong sa paghahalo ng RGB o red, green, blue, hindi mo makukuha yung gusto mong kulay. So ngayon, tapos na tayo sa UI ng device na to and sa parts ng RG40XXH. Mag-test naman tayo ng game. Gusto kong i-test ngayon yung ports. Ito, itong ports na to. Meron na kasi ditong Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. So ngayon, try natin to. Medyo matagal lang to mag-load, guys, ha. Kasi na-test ko na din to kanina. Huli ka, buhay puta. So ngayon natapos na natin yung gameplay ng PSP, ng Dreamcast, and nung port. So masasabi ko lang na hindi lahat ng games mag-work smoothly or hindi magpe-play ng smooth. Pero tingin ko kaya namang i-tweak yun kahit papano, no? Para mas maayos yung gameplay niyo. So ngayon i-compare naman natin tong RG40XXH doon sa mga previous devices na kapareho niya ng specs. Unahin muna natin tong RG35XX Plus. Ayan. So ganyan siya. Mas malaki talaga yung screen ng RG40XXH. Ayan. So ngayon magbabase kayo dun sa model number ng device. For example, itong 40X
Yung 4 is yung kung ilang inch yung device na yun. So, dito naman sa RG35XX Plus, 3.5 inches siya. Sunod naman natin na i-compare dito is yung RG35XXH. Ayan. Ito, pareho silang pa-horizontal, kaya may H doon sa ano nila, sa model number. Ayan, may H. Mas malaki pa rin yung screen size ng RG40XXH compared sa RG35XXH. Doon naman sa kapal, parang same lang sila. Ay hindi, mas makapal tong sa sa RG35XXH. Pero mas packetable tong RG35XXH. So ang next naman natin is yung RG28XX. Ayan. Kaya siya 28XX dahil 2.8 inches siya. Ayan, makikita nyo, ito yung magka-same ng kapal. Ayan. Para sila ng kapal. Sa screen, napakalaki talaga ni RG40XXH, and siya yung pinaka may malaking screen doon sa kapareho niyang specs. Hanggang pang ano to, pang cute, pang mini, pang baby tong 28XX. Next naman natin is yung RG35XX SP. Ayan. So kapag nakasarado, mas packetable tong SP, pero kapag binuksan na natin siya, ayan, dito na nagkakatalo na halos magka-same size sila. Oo, halos magka-same size. Panalo lang ng konting centimeters tong 40XXH. Pero sa screen, panalo si ano pa rin dito, si 40XX, dahil mas malaki talaga yung screen niya. Ito yung nagustuhan ko dito sa SP kasi yun nga, clamshell type siya, pwede mo siyang itupi. So syempre kapag tinupi mo na yung SP, mas packetable siya. At ngayon dumako naman tayo sa pros and cons ko dito sa RG40XXH. So ngayon nanayin ko lang yung cons dahil mas konti yun kaysa dun sa mga pros. So ngayon ang una kong concern dito sa device na to is kulang siya sa grip. Though maganda yung ergonomics niya, kulang nga lang siya sa grip. Kaya sinabi ko kanina mas maganda yung grip ng RG Cube dahil meron siyang ano dito, bump na pwede mong mahawakan or pwedeng hawakan ng mga daliri mo. Ayan, no? Mas comfortable siyang hawakan or mas ergonomically friendly siya kumpara dito sa 40XXH. Or kung hindi man sila naglagay dito ng bump, siguro naglagay sila ng katulad sa RG35XXH na parang ayan, no? May grip tape. Ayan, parang sa skateboard grip tape ba tawag yan. Basta yan, mas madali mo kasi siya mahawakan at saka hindi siya mag-i-slip kapag pasmado ka. Sunod na concern ko naman dito is yung analog placement niya, guys. Kasi kanina nung naglalaro ako ng Shredder's Revenge, parang medyo nagagalaw ko siya ng konti. Itong dalawang analog stick na to dahil yun nga, nasasagasaan siya nung ilalim ng thumb ko kapag nilalaro ko siya. Sa tingin ko, ang magandang example ng analog placement is yung dito sa RG35XXH. Kahit na nasa baba siya, mas mababa yung placement ng analog niya compared dito sa 40XX. Ayan, tingnan mo kung makikita nyo, mas nakaangat yung sa 40XXH. Diba? So yun lang naman yung naging major concern ko dito sa RG40XX. Bukod dun sa mga nag-i-stutter na games na mga heavy graphics, mga ganyan, like yung Tekken kanina na nilalaro natin na nag-i-stutter na yung sound, pati yung display. Pero expected naman na natin to dito sa RG40XX dahil dun sa mga previous devices niya na same ng specs. Kaya ganun din yung nangyayari. So move on na tayo sa mga pros ng device na to. Pinakauna sa list ko is yung large display niya. Compared dun sa mga naunang devices na in-unbox natin, ito na yung may malaking display dahil 4 inches na siya. Pero hindi ko siya pwedeng i-compare dun sa RG556 guys ha, kasi iba na yung specs nito. Ang tinutukoy ko dito is yung mga same ng specs niya katulad ng SP, yung Plus, yung H, ano pa ba, yung 28XX, so yung mga yan. So sa RG556, ito talaga yung may pinakamalaking screen sa lahat ng device na meron ako ngayon. Sunod na nagustuhan ko dito is yung ergonomics niya. Katulad ng sinabi ko sa mga previous videos ko na mas gusto ko talaga yung mga pa-horizontal na gaming consoles kasi pag ganito mo na siyang hawakan, ito yung mas pinaka-komportabling hawakan guys. Compared dun sa mga pag-ganito, pag-vertical, mas gusto ko talaga yung mga pa-horizontal. Pangatlo guys, kahit hindi ko nagustuhan yung placement ng analog niya, ang point ko doon is meron pa rin siyang analog. Which is mas magandang gamitin yung analog sa mga fighting games and sa adventure games. Pangapat guys, nagustuhan ko din yung LED light niya dito sa paligid ng analog. Yan. Kahit maliit na bagay siya, malaki yung impact niya lalo na sa mga gamers, no? Kasi for example, yung keyboard, may ilaw yan, may RGB, katulad ng mouse, may mga RGB, lalo na yung katulad ng sa system unit mo may mga pailaw. Parang ano siya, hindi siya nakakadagdag sa performance mo, pero nakaka-attract at maganda sa mata or maganda sa paningin ng mga gamers. Nasabi ko din yun dun sa RG Cube and sa 556 kasi medyo may pagka-futuristic yung dating niya. Tsaka maganda nga siyang tignan, kumbaga aesthetic, diba? Aesthetic. At yung last na nagustuhan ko dito guys,
guys is yung menu button niya. Maliit na bagay lang to guys, pero iba pa rin kapag yung menu button mo nandito sa harap compared dito sa nasa taas. Katulad nitong sa RG 35XXH na yung menu niya is nasa taas. Ayan. Ang hirap niyang pindutin minsan kapag mag-quit ka na sa game. Parang pagkatapos mo maglaro, hahanapin mo pa yung H, hahanapin mo pa sa taas. Compare dito sa RG40XXH na nasa harap mo na at malapit lang dito sa buttons. Ayan. So ngayon kung mag-quit ka ng games, pipindutin mo lang yung M, andun na yung menu para ma-quit mo yung game. At ito na yung final thoughts ko sa RG40XXH. Sobrang nagandahan ako dito sa RG40XXH. Actually, ito na yung pinaka-paborito kong device kasi mas larger na din yung screen niya tapos upgraded pa yung analog na merong LED light sa paligid. Na parang RG Cube at RG556. Pero sa tingin ko lang guys, no, at tingin ko na papansin nyo rin na every 2 to 3 weeks nagre-release sila ng bago. Which is kung ikaw ay isang regular consumer lang na naghahanap ng gaming console, tingin ko medyo nakakalito siya kung ano yung pipiliin mo. At isa pa magiging problema doon, no? For example, bumili ako ng isang device tapos malalaman ko na after 2 or 3 weeks magkakaroon ng panibagong mas maganda. Parang manghinayang ka sa binili mo na sana naghintay pa ako ng ilang buwan or ilang weeks para mabili ko yung pinaka-latest na device na ni-release nila. Yung ganitong pag-release kasi ng device na every 2 to 3 weeks or every month, parang goods to para sa mga may pera or mga nagko-collect ng mga ganitong klaseng device. Pero kung normal consumer ka nga, parang nakapanghinayang naman na ano yun, every 2 to 3 weeks magbabago ka ng device tapos ibebenta mo yung latest na binili mo para lang maging updated ka sa mga bagong nire-release ng Anbernic. Pero don't get me wrong, Anbernic, opinion ko lang naman yun. Gaya ng sinabi ko, maganda tong RG40XXH. Kung worth it ba siya, nasa sa inyo na yan. Kung bago ka pa lang dito sa mga retro gaming consoles, tingin ko, ito na yung maisasuggest kong device para sa inyo. Dito sa 35XX series, ito na yung pinaka-okay. Pero kung meron ka ng device na katulad ng RG35XXH, tingin ko, para sa akin mag-stick ka na lang dun sa RG35XXH. Kung ang habol mo lang naman dito is yung malaking screen, edi mag-TV ka. Pero kung gusto mo talagang mag-upgrade dahil sa malaki niyang screen tapos yung aesthetic na LED light dito sa analog stick, go ahead, bumili ka hanggat gusto mo. Eto lang guys, suggestion ko lang and kung nakikinig din si Anbernic, sana ang sunod na naman nilang i-release is yung parang nostalgic pa rin ang feels. Katulad nitong SP na maraming bumili at magandang sales dahil mukha siyang SP Game Boy. At marami rin nang bumili nitong RG35XX dahil nostalgic din, dahil mukha nga siyang Game Boy. Ngayon, sa tingin ko, ang magandang i-release nyo naman is yung mukhang Game Boy Advance na talagang nostalgic din yung itsura niya at masasabi kong retro handheld gaming console. Or, kung hindi naman nostalgic, sana yung medyo futuristic naman or kakaiba sa paningin namin, like merong button dito sa likod or something na gano'n na medyo bago talaga sa paningin namin or kakaiba. At syempre tatanungin nyo ulit ako kung magkano ang price ng device na to, lalong-lalo na dun sa mga gustong bumili. At ang sagot dyan ay hindi ko pa alam kasi hindi pa siya nire-release sa market. Sakaling mag-update sa akin si Anbernic about sa pricing ng device na to, ipa-flash ko na lang sa screen dito. Ayan. Recording nito is July 10 and as of this moment wala pang update sa akin si Anbernic. So wait na lang din kayo sa update ko sa Facebook para malaman nyo kung magkano yung magiging presyo nito sa Shopee. At ayun lang guys, sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa unboxing natin nitong RG40XXH. And thank you ulit kay Anbernic sa walang sawang pagmamahal at suporta sa amin, no, sa channel natin dito sa YouTube. And sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan. At sa mga viewers, sana hindi kayo magsawang manood sa mga unboxing natin nitong mga Anbernic devices. At sana patuloy nyo pa rin kaming suportahan. At yun lang guys, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin ma-share para sa inyo. At yun lang guys, maraming salamat, paalam.